Alright, what's up mga boss? Good morning po sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman pong muli ang inyong boss Noli Vlog, muling nagbabalik. Welcome na naman po tayong muli sa isa na naman nating episode. At welcome back sa ating YouTube channel. Pagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Ayan, so nandito na naman po tayo muli para sa ating pagbablog. So maraming nagtatanong sa atin dun sa mga curious na mga nag-i-inquire sa atin, and then marami kasi nagpapapili sa atin ng manok. Ayan, so yung curiosity, palagi nilang tinatanong paano daw ba ang tamang pagpili ng mga estudyante na gagamitin sa exam at saka sa gagamitin sa breeding. Ayan, so mga boss, dun sa mga bago na pumasok sa pagmamanok, ayan, dun sa selection, ito mga boss, sa selection, magkaiba po ang status ng selection for breeding at sa selection para sa gagamitin sa exam. Ayan, so papaliwanag ko po sa inyo yan mga boss, dun sa status ng ginagamit sa breeding at saka sa status ng ginagamit para sa exam. Ayan, sa pagpili ng mga estudyante, eka nga. Alright mga boss, ayan, at so bago natin na umpisahan yung ating topic, yung ating sa vlog ngayon. So kung bago ka pa lang mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, and then hit yung ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated ko sa mga ina-upload natin na video. So mga boss, umpisahan na po natin yung ating gagawing topic sa vlog. A few moments later. Alright mga boss, ayan, para dun sa mga curious na nagtatanong sa atin, ganito po yan mga boss, ang kaibahan ng selection for breeding. Kapag ka po kayo magse-select, nagagamitin nyo sa breeding, first, unang-unang tatandaan nyo, dapat yung solid foundation, solid bloodline, and then second, dun kayo magbe-base sa kanilang physical attribute. Pangatlo, yung kanilang characteristic. Ayan, meron po kasi manok na hindi pwede na basta makikita mo lang yung itsura, magbe-base ka sa itsura, and then hindi mo alam kung ano yung mga nilalaman. So dapat magaling kang kumilatis ng manok na iyong gagamitin para sa breeding. So mga boss, ang breeding po kasi material, dito manggagaling yung inyong foundation. Dito kayo kukuha kung ang purpose nyo naman ay for commercial, dito manggagaling lahat ng source ninyo. Kaya dapat mahigpit kayo sa pagpili ng inyong gagamiting breeding material. So unang-una, kapag pipili kayo ng manok, huwag kayong pipili ng maiksi ang binti. Hindi na pwede ngayon yun. Dati pwede yun, maiksi ang binti, mabangita. So hindi na pwede ngayon yun, dahil iba na ho ang labanan ngayon. At saka ang karamihan sa buyer, ang hinahanap ng buyer ay yung high station. Kapag ang manok mo may station, hindi nila ganong pinapansin. So yun lang yung na-observe ko. So marami kasing gumagamit sa breeding na ang kanilang pamantayan is nanalo, which is tama naman yan. The best naman yan.
ano yan, normal na yan sa hinahanap ng mga breeder, yung winning line na sinasabi. So sa ngayon mga boss, ang tandaan nyo mga boss, ang manok mo kasi basta maganda yung bloodline niya, magagawa mo yung mga bagay na gusto mong magawa sa kanya. So kaya nga po tayo may conditioning, may training para sa ating mga estudyante. So mga boss, remember mga boss ang tip ko lang dun sa iba, ang manok po during na hinahanda, natuturuan po yan. Ito mga boss, natuturuan po yan, hindi yung basta nakita mo magaling. So ipapaliwanag ko yan. Kasi sa selection, karamihan po kasi sa atin, basta ang manok nakita umuusok ang palo, so yun na yung bet na pinipili nila. So hindi po ganun yun. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi bet ng iba yung mga ganung klase ng style. Alright, dako naman tayo dito. Ito na yung pinaka magandang topic na pag-uusapan natin. Dako naman tayo dun sa selection ng panlaban na mga ginagamit, mga estudyante na ginagamit sa exam, nga. Ayan. So dadako naman tayo dun. So sa selection, sa pagpili, ito sa akin na mga boss ito, base po ito dun sa ating sa aking experience, dahil tayo lagi naman tayo sa school, tawagin, lagi tayong may estudyante na isinasali sa patimpalak. Ayan, so sa pag-selection ito kasi halos very common na to sa mga nababasa ko sa mga post sa Facebook, basta sa social media. Maraming nagtatanong, kadalasan nagpapaturo ng kung paano mag-kondisyon ng manok. So boss, mga boss, ganito lang po yan. Ganito lang po kasimple yan. Huwag nyo lang pahirapan ang sarili nyo. So sa pag-selection, unang-una, dapat ang aalamin nyo is yung karakteristik ng inyong estudyante. Ayan mga boss, yung karakteristik ng inyong estudyante. Dahil hindi basta pogi, magaling sa spar, yun na yun. So ganito mga boss, explain ko sa inyo. Sa mga estudyante na ginagamit po sa exam, kapag tayo namimili, ito mga boss, sasabihin ko lang, tuturo ko lang sa inyo yung tip sa akin sa pagpili. Kapag po ako namimili ng estudyante na ginagamit ko sa exam, hindi po basta tinignan ko lang, hindi po ako nagbabase dun sa itsura. So ang ginagawa ko, unang-una tinitingnan ko yung kanilang katawan, yung kanilang balahibo, at saka yung kanilang karakteristik. Meron po kasing mga manok, mga boss, na napakahirap ihanda, sa totoo lang. Napakahirap ihanda. Yan dyan yung lalo na yung lumalaban sa tao, swail. Yung swail. So yan mga boss, sa pagpili ng manok, dapat unang-una, pag pumili kayo ng inyong estudyante, dapat wag siyang dry. Alam nyo mga boss, wag siyang dry. Wag dry yung balahibo. Kailangan kumpleto yung pakpak. Wag dry yung balahibo. Alam nyo kasi mga boss, mayroon kasing kinalaman ang kanilang balahibo sa kanilang ability. Meron pong ginagampanan yan. Example ganito, kapag ka po ang manok nyo dry na, yung kanyang full potential ability, mababawasan po yan. Ang manok kapag dry na, palugod na, dyan kayo magtataka, dati super, pero pagdating ang laban ng exam, magtataka kayo bakit nag-iba. Alright, mga boss, itong hawak kong manok na to, ito po yung estudyante na ginamit ko sa isang
event na usually na-dominate niya yung kanyang unang laban. Ito po yung isang Paul Spark Gray. Ayan, nag-dominate siya as unscratch. So ito yung ginamit natin. So ganito tayo namimili ng mga estudyante natin. Mga boss, kinakailangan big bone, mahaba ang paa. So hindi na po uso ngayon kapag kasi ang estudyante mo mahaba yung sandata, mahaba yung kinakapitan ng kanyang weapon, so mas malaking advantage yan, mas malaking advantage. Yun nga lang, kagaya ng unang sinabi ko, kapag ka ang manok nyo dry, kasi ang manok na dry, ibig sabihin malapit na siya mag-molt. Maraming factor na mangyayari dyan, maraming pagbabago. So hindi siya magkakaroon ng focus sa kanyang katunggali. And then isa pa, masakit ang kanyang katawan, hindi na siya, maraming iilagan dun sa kanyang katunggali. So ibig sabihin hindi na siya advisable na ilaban. So yung mga, kung mapapansin nyo dun sa mga magagaling na handler, kapag ang manok dry, ina-out nila yan sa kanilang paghahanda. Ayan. So ito yung isang ginamit natin na unscratch dun sa isang patimpalak. Alright, itong mga boss, itong hawak ko naman ngayon ay isang SBR na pure. Ito ay 2 beses nang nag-dominate sa kanyang laban. At ang huling laban nito sa big event sa Pasay. Ito yung huling exam niya. At shout out dun kay attorney Prince 88 ng Pasay. Isa yan sa ating financer na sumusuporta sa atin. Ayan mga boss, dun sa mga papasok sa conditioning, yung nag-aaral pa lang na magkondisyon, maghanda ng manok. Ito lang mga boss, simpleng tip lang. Sa paghahanda ng manok, huwag nyo na pong pahirapan yung sarili nyo. Huwag po kayong mag-rely dun sa dami ng supplement na ibinibigay sa manok. Tandaan nyo mga boss, walang magic medicine. Hindi porke nagbigay kayo ng maraming gamot sa manok ay magiging magaling na ang manok nyo. Tandaan nyo, magbe-base pa rin yan kung paano nyo sila hinanda at kung paano nyo sila binigyan ng magandang training at patoka. So yun lang mga boss, wag nyo masyadong pahirapan yung paghahanda ng manok dahil ang manok mas gumagaling yan kapag hindi masyadong napapagod sa kanilang exercise. So ayun lang mga boss, dito na natin tatapusin ang ating mountain vlogs. Sa mga boss natin dyan na ngayon lang mapapadaan sa ating mountain YouTube channel, baka naman iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share, and then hit yung ating mountain notification bell at nasa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So ayun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.